Kaugnay pa rin sa pananalasa ng bagyong Tino sa Visayas, makakausap natin ngayon si Office of Civil Defense Central Visayas Director Joel Erestain. Magandang hapon po, Direktor. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Angelique. Magandang hapon po sa lahat po ng tagapakinig po. Yes po, kuha lang po kami ng update sa sitwasyon sa mga lugar na kung saan naglandfall ang bagyong Tino. Opo, bagaman landfall ng Bagyong Tino sa may bandang northern part po ng Cebu, medyo mas matindi po ang pananalasa pagdating po lalo sa ulan at saka sa hangin. Dito po sa sentro bahagi po ng Cebu, no? Lalo na dito po sa Cebu City, sa Mandaue City, Liloan, Compostela, Consolacion, hanggang Talisay City. Opo, meron po kasi video ng matinding pagbaha dito po sa may Villa del Rio sa Bakayan. Ano ho nangyari dyan? Pati mga sasakyan po ay lumutang. Tama po yun. Yan sa tabi po yan ng tinatawag nating Bukawanon River. Yun mas kilala po sa tawag po dito na yung Subang Dako. Ayun po, hindi po kasi yan kilalang binabahang lugar. Although medyo may pababa po kasi area po dyan talaga. Pero nasa may bandang taas po yan. Medyo mataas-taas relatively. Upstream nga po yan ng Butuanon River. Kaya meron daw po yata, hindi pa po formal yung reports, no? Pero parang meron po yata bumigay na wall po dyan. Kasi ano po yan, private subdivision po yan. Opo, kamusta po naman ang pamamahagi ng tulong ngayon sa mga kababayan nating kinailangang ilikas? Yes, ma'am. Actually, yung noong isang araw pa, ano ba kayo, Martes na ba kayo? Noong linggo pa lang po, sorry, medyo nalito na ako sa araw dahil sa walang tulog. Pero noong linggo pa lang po, nagpa-evacuate na tayo. Ng mga alam po natin, mga kababayan natin na sa baba po ng malapit sa dagat at malapit din po sa mga ilog, no? Pero ito po kasi, itong mga binahapong na reported, ito po yung mga private subdivisions po ito, at saka hindi sila kilalang binabaha. Okay, meron po ba tayong naitalang mga casualty? Kasi sa mga narinig po natin, meron daw pong 2 so far. As of yesterday po, meron na po tayong isa. Gagabi po yan sa Bohol. Nabagsakan po daw yan ng punong pinuputol. Ngayon po, meron na po tayong mga 11 pa. Pero for verification and validation as to the cause of it and also the identification of the deceased po or the fatalities. Opo, may initial assessment na po ba tayo kung gaano kalawak po ang napinsala ng bagyong Tino? Sa ngayon po, yun pala po ang nakita po natin, yung tinatawag nating highly urbanized cities, yun talaga medyo tinamaan. Kung hindi pa tayo makakuha ng detalye, kasi hanggang ngayon po, heavy pa rin po rainfall dito at baha-baha pa rin po ang mga kalye. Malalaking mga sasakyan lamang po ang mga nakakadaan. Kaya rin po tayo humihingi ng tulong sa AFP at sila naman po ang nagre-responde. Pagdating po doon ito po sa Liloan, sila pinaan doon. At yung mga kababayan po natin from the south, yung po ang tumutulong naman sa Talisay City. Okay, Director, kamusta po ang ating koordinasyon naman sa mga LGU? Yes po. Kahapon nakukontak pa natin sila lahat. Nagkaroon pa tayo ng meeting sa sila. Pero nagiging challenge po yung signal sila ngayon sa kanilang mga lugar. Kasi last night, biglang nagpapatay pa ng ilaw. Po kahapon, nag-preemptive na pagpapatay pa ng ilaw ang electrical operatives po dito sa Cebu. Kasi nga naman, meron po yung iba, naging secondary cause ng disasters, fire. Pagka nagkaroon ng sparks, o yung paggamit mo ng kandila, mga ganyan po. Kasi patay sila ng ilaw, para hindi na sila gumamit na sila ng hindi na muna po magkaroon ng spikes po from the electricity.
Kailan daw po marirestore ang linya po ng mga kuryente at pati po yung mga nag-bog down na komunikasyon? Opo. Sa ngayon po, ma'am, yun po inaantay po namin na i-report sa atin ng DOE at saka ng ating pong DICT. Pero yun nga po, sa ngayon kasi hanggang ngayon, although wala na po dito yung bagyo, pero lakas pa rin po na ulan dito eh. Dito po sa parte po ng Cebu. Orange to red pa po ang ating rainfall warning. We're hoping na makakuha po tayo ng kasiguraduhan dito po sa ating pong mga agencies po na inaantay po natin ang sagot. Alright, dahil po sa malakas pa rin na pag-ulan, may mga lugar po bang hirap kayong abutin ngayon? Opo, lalo na po yung mga island municipalities. Hanggang ngayon po, inaantay pa po namin ang kanilang sagot po. Alright, and finally, your message po sa ating po mga kababayan? Opo, sana lang po, yung ating pong mga nagre-report po sa social media, kasi yung may iba, nilalagyan na ng AI at nilalagyan din ng kulay. Sana po, nakatotohanan po yung nilalagay po na palita po na nilalagay sa, while we welcome all the information, yung tamang information lang din sana. Kasi pagka ganyan po, inano po namin yan, binavalidate po namin, verify po namin yan sa mga local RMOs. So yun lang po para at least mas makatulong din po tayo sa mas maraming po nating kababayan. Sige po, maraming salamat sa oras ninyo, OCD Central Visayas Director Joel Erastain. Magandang hapon.